Kaugnay naman po sa ipinasang resolusyon ng National Price Coordinating Council na nag-aabiso sa Department of Agriculture para magdeklara ng food security emergency sa bigas at iba pang issue, kausapin na po natin si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, sir. Hi, Connie. Magandang tanghali. Magandang tanghali po sa lahat na nakikinig at nanonood. Ano po yung naging basihan, unang-una sa lahat, nito pong inaprubahang resolusyon para magdeklara na ho ng food security emergency sa bigas ang DA? Ayon dun sa initial na pagpupulong ng National Price Coordinating Council, ang naging basihan dito yung extraordinary increase sa presyo ng mga bilihin. Connie. Alright. Pero ano ho yung estado ho ba ng supply at presyuhan ngayon ng bigas natin sa buong bansa? In terms of sa supply, Connie, marami yung supply natin. In fact, we have more than or almost 90 days ng inventaryo ng bigas after nung December 2024. Sa presyuhan naman, alam natin na kahit may mga action tayo, medyo mataas pa rin yung presyo ng bigas sa ilang pamilihan. Bagamat nung nag-ikot kami kanina, kasama ang DTI sa pangunan ni Secretary Kiko Chu Laurel Jr., ay malaki na rin yung binababa ng mga presyo. But nevertheless, isa sa mga pangunahing hakbangin natin bakit sinusuportahan din natin itong posibleng deklarasyon ng food security emergency ay para mailabas ng NFA yung kanilang napakalaking inventaryo din. Nakapamili sila ng 300,000 metric tons ng palay, katumbas siya ng 6 million bags. At dahil mag-start na uli yung anihan sa mga susunod na buwan, linggo, kailangan ma-dispose ito para makapamili ulit tayo. At kanina nagpulong sa Metro Manila Council para hingin ang suporta ng mga lokal na pamahalaan dito sa National Capital Region na sila yung unang bebentahan ng NFA ng bigas sa fresh pesos para maibenta naman nila at 38 pesos. Okay, so ang mga LGU na po, kumbaga, ang bibili para sa kanilang mga constituents. Tama yun, Connie. Alright, kung papayagan na ho ng NFA na mag-release nga ng buffer stock rice para ho ma-stabilize nga ang local price, magkano ho yung pinakamababang presyo sa tingin ninyo ng bigas na pwede ho kayang mabili nating mga mamamayan? Yung nabanggit ko nga kanina, Connie, initial na i-offer ng NFA sa mga lokal na pamahalaan ay nasa 36 pesos ngayong January, at by end of February, March, pwede pa itong maibaba at 33 pesos. So pwede namang ibenta ng lokal na pamahalaan na 35 pesos. Paano papasok ho dyan yung 58 pesos na ating pong initial na sinasabi nga na pinaka-limit? Actually, gusto ko lang linawin yung maximum suggested retail price. Opo. It only applies sa imported na bigas. Imported. Yung mga magagandang klase, yung 5% broken. At eventually, maglalabas din tayo ng MSRP para naman doon sa 25% broken. Inuuna lang natin ito kasabay nung pagsasaayos naman nung ating label para pag doon na tayo sa pagtakal sa mga pamilihan ay kabisado na ng ating mga mamimili kung ano yung imported, ano yung local, ano yung 5%, 25%, at mas magiging maayos yung ating pagbebenta. At inaasahan natin by end February or early March ay nakalatag na lahat, including yung MSRP for other classification ng bigas. Okay, kung sakasakali ho, posible bang maapektuhan po nitong pagbabaho ng presyo ng bigas, yung binibenta naman sa mga kadiwa na alam na ho natin na subsidized at mura na? Magmumura pa ba? Connie, gusto ko rin i-announce na starting tomorrow, yung ating 40 pesos na rice for all ay ibebenta naman natin na 38 pesos na. Ayun. So, ang mga factors dito, of course, yung patuloy na pagbaba ng presyo sa international market, and of course, maganda rin yung ating inventory. Alright, marami pong salamat sa inyo pong update sa amin, sir. Maraming salamat din, Connie. Mabuhay ka. Good morning. Ayan po naman si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa.